Dahil natakot po ako na husgahan ni Elmo. Baka itanggi niyang anak niya si Elizabeth. Ayokong isipin niyang ginagamit ko ang anak ko para muling mapalapit sa kanya. Paliwanag ni Kathy. Tsaka, hindi ako kayang mahalin ni Elmo. Higit akong masasaktan kapag nasaksihan ko ang pag-iisang dibdib nila ni Monica. Kaya pinili kong lumayo, Ma. Nagkakamali ka. Ang totoo, kahit ilang taon na ang nagdaan, patuloy ka pa ring hinahanap ng anak ko. Mahal ka rin ni Elmo. Mama, hindi siya makapaniwala sa nalaman. Totoo ang sinasabi ni Mama. Nabaling ang tingin ni Kathy kay Erson. Ikaw ang babaeng tunay na minahal ni Kuya. Napipilan siya. Lola, makikita ko na po ba ulit ang daddy ko? Tila kumikinang ang mga mata ng batang si Elizabeth, na nakatitig sa abuela nito. Oo apo, makikita mo ulit ang daddy mo, naluluhang tugon ni Pamela sa apo. Muli nitong niyakap ng mahigpit ang bata. Yes. Tuwang bulalas ni Elizabeth. Hindi na rin naman nagtagal ang mag-ina. Nagpaalam na ang mga ito kay Kathy na babalik na ng Taguig. Ngunit nangakong muling magbabalik. Elmo. Bulalas ni Kathy nang mapagbuksan ng pinto si Elmo, hapon ng sumunod na araw. Kauuwi lang niya galing sa trabaho. Hi, bati nito sa kanya na nakangiti. Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Kathy. Sinusundo ko na kayo ng ating anak. Sumimangot siya. Kathy please, matagal na kitang hinahanap. Mahigit 7 taon tayong hindi nagkita, kaya pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Mapagpakumbabang pakiusap nito sa kanya. Sige, pumasok ka. Nasaan ang anak natin? Agad na tanong nito sa kanya, nang makapasok at makaupo sa sofa na naroon sa sala. Bakit kailangang sundan mo pa kami Elmo? Kathy, matagal ko nang natuklasang mahal pala kita. Matagal kitang hinanap. Siguro naman nabanggit na sa iyo ni na Mama, na hindi natuloy ang kasal namin ni Monica. Nabanggit nga sa kanya ng ina ni Elmo, na hindi natuloy ang pagpapakasal nito kay Monica. Nalaman din niyang 6 na taon nang nakakulong sa New Bilibid Prison in Taguig, Manila si Monica, at ang kalaguyo nito na nagngangalang Baltazar Magno. At kasalukuyang patuloy na hinahanap ang iba pang kasabwat ng mga ito. Nabanggit nga sa akin ni Mama, sagot niya. Gusto kong makita si Elizabeth, nasa sabik akong may akap ang ating anak, na bunga ng ating pag-ibig, malambing na sabi ni Elmo. Huwag mo na nga akong lokohin Elmo. Alam kong galit ka sa akin ng gabing angkinan mo ako. Kaya hindi bunga ng pag-ibig si Elizabeth, kung hindi bunga ng galit mo sa akin, nakahalukip-kap na sabi niya na hindi inaalis ang tingin dito. Sa mga taon na lumipas, wala pa rin na bago sa nararamdaman niya para kay Elmo. Naroon pa rin ang pag-ibig niya para rito, na matagal niyang iningatan sa kanyang puso. Guwapo pa rin si Elmo, katulad pa rin ang hitsura nito, nang una niya itong makita na walang malay sa tabing dagat, sa kanilang baryo. Sa baryo Amaya. At tulad ng dati ay tumitibok ng hindi normal ang kanyang puso, kapag kaharap niya ito. Nagkakamali ka Kathy. Hindi ko lang maamin sa iyo noon na may pagmamahal din ako sa iyo, dahil napakabata mo pa. Pilit kong pinaniwala ang sarili ko na pag-ibig bilang kapatid lamang ang nararamdaman ko para sa iyo. Paliwanag pa nito sa kanya. Sinubukan itong abutin ang mga kamay niya, ngunit iniiwas niya ang mga ito. Naipit ako sa isang mahirap na sitwasyon, kaya magulo ang aking isipan noon. Hindi kumibo si Kathy, pero lamambat na ang ekspresyon nito. Hindi ko pinakasalan si Monica, dahil na-realize ko na ikaw ang tunay kong mahal at hindi siya. At nalaman ko lang iyon nang may mangyari sa ating dalawa. Kaya kinabukasan ng magising ako, buo na ang desisyon kung huwag nang pakasalan si Monica. Pero wala ka na nang magising ako. Hinanap kita, nagpunta ako sa baryo Amaya, ngunit hindi nakita na abutan doon. Kung saan-saan kita hinanap, naroong pumunta ako sa school, at sa bahay ng mga naging kaibigan mo, kaya lang parati akong umuuwing bigo. At ngayon na nakita, ay hindi na ako makakapayag na magkalayo pa tayo. Nakakasiguro ka bang mahal pa rin kita, sa kabila ng maraming hirap na pinagdaanan ko? Kunway pagtataray niya rito. Ayaw niyang ipakita kay Elmo ang totoong nararamdaman niya para rito. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo na ako mahal. Dahil para mo na rin akong tinapos sa oras na malaman kong wala ka ng pagtingin sa akin, nangingilid ang luhang sabi nito sa kanya.
Alam kong nasaktan kita ng labis, dahil sinabi ko sa iyong hindi ko kayang suklian ang pag-ibig na alay mo sa akin. Pinamukha ko sa iyo na ang namagitan sa atin ay isang pagkakamali, dahil nasaktan ko si Monica at siya ang aking pinili. Pero narito ako ngayon sa harapan mo, humihingi ng kapatawaran, at umaasang hanggang ngayon ay iyo pa ring minamahal. Maari bang bumalik ka na lang sa ibang araw? Sumasakit kasi ang aking ulo, kailangan kong magpahinga, taboy niya rito. Nasa ganoon silang pag-uusap, nang dumating si Elizabeth, kasama ang yaya nito. Galing ang mga ito sa bahay ni Aling Lara. Daddy, tili ni Elizabeth sabay yakap sa ama. Bakas ang tuwa sa mukha nito. Anak, umiiyak na sabi ni Elmo. Dala ng bagzo ng damdaming ama, kaya hindi nito napigilan ang sariling yakapin ng mahigpit ang anak. Ang anak ko, napakagatlabi si Kathy. Napaiyak siya dahil sa nakakalungkot na tagpo ng kanyang mag-ama. Daddy, bakit ka po umiiyak? Inosente na tanong ni Elizabeth sa ama. Kasi masaya si Daddy dahil nakita ko ulit kayo ng mami mo, sagot ni Elmo sa anak habang nakatingin kay Kathy. Umiwas naman ng tingin si Kathy. Ako masaya rin po Daddy. Muling niyakap ni Elizabeth ang ama. Araw-araw po kitang hinihintay na dumating Daddy. Masaganang luha ang bumalong sa mga mata ni Elmo. Ramdam niya ang pangungulila sa ama ng kanyang anak. Daddy, dito ka na matulog mamaya. Tabi po kayo ni Mommy, pilyang sabi nito. Ang bilis ng sulyap ni Kathy sa anak. Pakiramdam niya ay namula siya sa sinabi nito. Elizabeth, hindi pwede, agad na sabi ni Kathy sa pilyang anak. May ibang bahay ang daddy mo. Bakit? Di po ba dapat magkasama ang mommy at daddy, pati na rin ang kanilang anak sa iisang bahay? May pagtataka na inosenteng tanong nito sa mga magulang. Kasi hindi pa kami kasal ng mommy mo. Gusto niya pakasal muna kami bago kayo tumira sa bahay ko, o kaya naman bago ako tumira sa bahay niyo, pilyong paliwanag ni Elmo sa anak. Mabilis na pinahid nito ang luha sa mga mata. Daddy, hindi pa po nabibili ni mommy ang dream house namin. Bahay po ito ni Lola Lara, nagbabayad lang po si mommy para may matirhan kami, andar ang pagiging madaldal ni Elizabeth. Daddy, pakasalan muna po si mommy, at ako ang flower girl ninyo. Napatingin si Elmo kay Kathy. Pagkuwan ay ibinalik ang tingin sa anak. Hayaan mo anak, kukulitin ko ang mommy mo na pakasal kay daddy. Tutulungan mo akong kumbansihin si mommy mo ha. Mabilis na tumungo naman ang bata. Mime. Tawag ni Kathy sa yaya ng anak. Dalhin mo muna sa kwarto si Elizabeth. Opo ate, sagot naman nito. Tinawag nito ang alaga. Elizabeth, doon muna tayo sa kwarto, hayaan muna natin na magkausap sina mommy at daddy mo. Daddy, magkikita ba tayo uli? Malungkot na tanong ni Elizabeth sa ama. Oo naman, anak, masiglang sagot ni Elmo sa anak. Sige na, sumama ka na sa yaya mo. Mag-uusap lang kami ng mommy mo. Sige po, humulik muna ito sa pisngi ng ama, bago sumama sa yaya nito. Ilang segundo ang namagitan na katahimikan sa pagitan nina Kathy at Elmo, nang silang dalawa na lang ang nasa sala. Bukas babalik ako Kathy. Isasama ko si mama, para mapag-usapan na ang tungkol sa magiging kasal natin. Elmo, protesta ni Kathy. Hindi pa ako pumapayag ha. Ayaw mo bang pakasal sa akin? Gusto mo bang habang panahon na lamang tayong masaktan? Naantig naman ang damdamin ni Kathy. Ang totoo naman ay mahal na mahal pa rin niya ang lalaki hanggang ngayon. Gusto lang niyang magpakipot. Siyempre, gusto rin niyang mapatunayan na totoong ang mahal siya nito. Ngayon lang ulit tayo nagkita. Tapos babanggitin mo ang tungkol sa kasal. Maraming taon na hindi tayo nagkasama, baka nga hindi na natin kilala ang isa't isa. Hindi ka pa nga nakakasiguro, kung pareho pa rin ba tayo ng nararamdaman. I'm sorry, hingin pa umanhin ni Elmo. Bumakas ang lungkot sa gwapo nitong mukha. Siguro nga nakakabigla na yayayain kitang pakasal, gayong hindi mo pa nga pala ako napapatawad. Mahal na mahal kita Kathy. At umaasa ako na hindi nawala ang dating pagmamahal mo sa akin. Handa akong maghintay, mahalin mo lang ulit ako. Ayokong paasahin ka Elmo, wika niya. Huwag kang mag-alala, hindi ko ipagdadamot sa'yo si Elizabeth. Weekend na bukas, anito sa malungkot na tinig. Let's unwind. Ilabas natin si Elizabeth. Let's have a whole day out tomorrow, or maybe 2 days.
Hindi agad siya nakasagot. Please Kathy, pakiusap nito sa kanya, sa pag-aakalang tatanggihan niya ito. Gusto kitang makasama at ng ating anak, kahit ilang araw lang. Iparamdam natin kay Elizabeth ang pagiging magulang natin sa kanya. Sige. Lihim siyang na-excite na makakasama niya ito at ni Elizabeth. Hindi na ako magtatagal, anito. Masaya ako at nakita. Babalik ako bukas para sunduin kayo ni Elizabeth. Sabay pa silang tumayo. Hinatid niya ito, hanggang sa bungad ng pinto. See you tomorrow, sabi nito. Hindi na siya nakaiwas nang bigla siya nitong halikan sa labi. Dampi lang ang halik na iyon, ngunit nagdulot ng libong kuryente sa buo niyang katawan. Hatid tanaw niya si Elmo, hanggang sa makasakay na ito sa kotse nito. At nang tuluyang mawala sa paningin niya ang sasakyan, ay mabilis na isinara niya ang pinto. Isinandal niya ang likod sa nakapinid na pinto. At wala sa loob na dinaman niya ang kanyang labi na hinalikan ni Elmo. Napangiti siya, lihim na nasisiyahan si Kathy, habang monokonak ang nililingon ang mag-ama, na abalang gumagawa ng castle sa tabing dagat. Bagaman abala siya sa paghahanda ng pagkain nila sa mesa, sa ilalim ng isang open-air cottage, hindi niya maiwasang monokonak ang lingunin si Elmo. Hindi niya alam kung bakit madalas na hinahanap ng tingin niya ito. At lihim siyang naasiwa, kapag napapagmasdan niya ang katawan nito sa suot na trunks. Nang muli siyang bumaling ng tingin, para pagmasdan ang mag-ama, namula siya ng mapansing matamang nakatingin sa kanya si Elmo, habang gumagawa ito ng castle. Pabigla tuloy niyang binawi ang tingin, habang nararamdaman ang pag-iinit ng kanyang pisngi. Napabilis ang pagpaypay niya sa iniihaw na barbecue, sa harap ng grill. Don't you want to take a dip? Muntik na siyang mapaigtad sa gulat, nang marinig ang tinig ni Elmo. Casual na nilingon niya ito mula sa ginagawa. Lalo na siyang naasiwa, nang mapansing tila pinagmamasdan siya nito sa suot niyang one-piece swimsuit. Mamaya na lang siguro, pagkatapos nating kumain, tugon niyang muling niyuko ang barbecue grill. You look so sexy in your one-piece swimsuit, sabi ni Elmo na lihim na natutuwa sa ikanikilos ni Kathy. Napansin niyang tila naasiwa ito sa presensya niya. Salamat, tipid na sagot naman ni Kathy, na hindi nag-abalang lingunin ito. Daddy, Mommy, halos sabay silang napalingon ni Elmo, nang marinig ang pagtawag ni Elizabeth. Napansin nilang nagtatampisaw na ito sa bahagi ng buhanginan, na monokonak ang inaabot ng tubig. Hey, stop right there, little girl, sigaw ni Elmo sa anak. Pagkatapos ay kinuha nito ang isang float mula sa cottage. Pero bago ito tuluyang magtungo sa tabing dagat, sandali itong tumigil sa harap niya. Bakit? Tanong niya sa pag-aakalang may nakalimutan itong kunin sa cottage. Can you join us? Susunod na lang ako, aniya rito. Tatapusin ko lang tukoy niya sa ginagawa. Tumango lang ito sa kanagdiretso na palapit kay Elizabeth. Lihim na nahigit ni Kathy ang hininga, habang sinusundan ng tingin si Elmo. Hindi nakaligtas sa pansin niya ang pagpupukol ng sulyap dito ng mga babaeng nagsa-sunbathing sa tabing dagat. Tinapos na nga lang niya ang ginagawa, at nagtuloy na rin siya sa kinaroroonan ng mag-ama. Naririnig niya ang hagik-hak ni Elizabeth habang nakasakay ito sa float, at naghaharutan ang mag-ama sa tubig. Hi Mommy, bati ni Elizabeth nang makita siya nito mula sa malayo. Agad namang napatingin sa kanya si Elmo. Lumangoy siya palapit sa kinaroroonan ng mga ito. Kumapit siya sa float, kung saan nakasakay ang anak. Si Elmo naman ay lumangoy palayo sa kanila. Maya-maya ay napansin ni Kathy, na may kausap itong babae di kalayuan sa kanila. Lihim siyang ninas, habang naririnig ang pakikipagtawa nito sa mga babaeng kausap nito. Tila wala siya sa sarili habang inaaliw pa rin si Elizabeth. Anak, gutom ka na ba? Maya-maya at tanong niya kay Elizabeth. Opo, Mommy, kakain na po ba tayo? Tanong nito sa kanya. Sandali, tatawagan ko lang po si Daddy. Mabilis na pinigil ni Kathy ang anak. Don't. Hayaan mo na lang ang daddy mo. Busy pa iyon sa pakikipag-usap sa mga bago niyang friends, sinimulan niyang igiya ang float nito patungo sa dalampasigan. Uy si Mommy, nagagalit. Siguro po, nagseselos kayo, no? Pilyang tukso sa kanya ng anak. Elizabeth, pinandilatan niya ng mga mata ang anak. Ikaw, ang bata-bata mo pa.
Kung ano-ano siguro pinapanood nyo ni Yaya Mimay mo. And besides, bakit naman ako magseselos? Kasi po, love nyo si Daddy, sabi nito sabay hagikak. Pumayag ka na po kasi napakasal kay Daddy. Hindi siya nakaimik. Iniahon niya ang anak, at inakay pabalik sa cottage. Pero nagulat siya nang maya-maya, ay maramdaman ang pag-agapay ng kung sino habang naglalakad sila ni Elizabeth. Pagbaling niya, nagulat pa siya nang makitang si Elmo iyon. Nakalapit na pala ito sa kanila nang hindi niya namamalayan. Daddy, sino po ba yung mga kausap mo? Narinig niyang tanong ni Elizabeth sa ama. Kinabahan si Kathy sa maaring sabihin ng anak. And why do you have to ask little girl? Binuhat ni Elmo si Elizabeth, at pinisil-pisil ang baba nito. Kasi po, nagseselos si mommy. Agad na nag-blush si Kathy, nang mapatingin sa kanya si Elmo. Iniwasan niyang magtama ang tingin nila, sa takot na baka mabasa nito ang nararamdaman niya. Ang plano niya ay pahirapan ito na kumbansihin siyang muli itong mahalin, pero parang sumasalungat naman ang puso niya. Hindi niya gustong aminin na nagseselos siya, pero iyon ang nararamdaman niya. At hindi niya alam kung paano iyon itatago dito. Nakita niyang ginulo ni Elmo ang buhok ng anak. Ikaw talaga, ibinibisto mo ang mami mo. You see, nag-blush tuloy siya. Pagtingin niyang muli kay Elmo. Isang irap ang ipinukol niya rito. Pagkway nagpauna na siyang magtungo sa cottage, at inihanda ang mga pagkain sa mesa. Narinig pa niya ang umalpas na tawa sa bibig ni Elmo. Waring hinintay lang ni Elmo, na makatulog si Elizabeth sa kwarto na kinuha nito, para sa kanilang overnight stay bago ito lumabas. Lihim siyang nasaktan nang hindi man lang ito nagpaalam sa kanya. Pagkatapos niyang maligo, ay nagpasya siyang lumabas na muna. Malamig dito sa labas. Bakit hindi ka pa natutulog? Agad na sumikdo ang kanyang dibdib, nang marinig ang pamilyar na tinig. Automatikong napapihit siya para lumingon. Nakatayo si Elmo sa likuran niya. Hindi niya alam kung kanina pa ito roon. Nakapamulsa ang isang kamay nito, habang ang isa ay may hawak na beer in can. Hindi pa ako inaantok, aniyang saglit na lumingon dito. Gusto kong lumanghap ng sariwang hangin dito sa labas. Inubos lang ni Elmo ang laman ng beer, tsaka ito lumapit kay Kathy. I missed you, halos pabulong nitong sabi. Hindi siya nakakibo. Can I hold you? Mahinang sabi ni Elmo. Malapit na ang mukha nito sa kanya. Just hold you. I think, kailangan ko na pumasok sa kwarto, iwas niya rito. Hindi na niya hinintay na makasagot ito. Tumalikod siya at nakayukong naglakad palayo. Himbing pa rin na natutulog si Elizabeth, nang makapasok siya sa kwarto. Malaki ang kwarto, para nang ang maliit na bahay dahil mayroon itong dalawang kama na ang pagitan ay glass door. Huminga siya ng malalim. Itinulak niya ang glass door upang silipin ang kama na hihigaan ni Elmo, kung nasa ayos na ba ito. Ngunit ganoon na lamang ang pagkagulat niya, nang may humila sa kamay niya. Hindi natuloy ang pagsigaw niya, nang may kamay na tumakip sa kanyang bibig. It's me, bulong sa kanya ng pamilyar na tinig. Baka marinig ka ni Elizabeth, magising pa ang bata. Hindi niya napigil ang sarili na hampasin ng kamay niya ang dibdib nito, dahil sa inis na nadarama. Paano ka nakapasok dito? Tak ang tanong niya. Bilang sagot, ay itinuro nito sa kanya ang isa pang pinto. Akmang itutulak na niya ang pinto, para sa kabilang kwarto, nang pigilan siya ni Elmo sa isang braso. You're not getting away now. Nakalimutan ko ang aking robe sa kama namin ni Elizabeth, nilalamig ako kaya isusuot ko muna. Pagdadahilan niya, scared of me, sabi nito, ipinihit nito ang katawan niya, upang magkaharap silang dalawa. Why should I be scared? Nginig ang tinig na balik tanong niya rito. Ewan, namumungay ang mga mata nito nang titigan siya. But we'll talk about it later. Sa ngayon, may mas importante pang bagay na dapat nating pagkaabalahan. Such as this, he said huskily, pulling her closer. Sabi mo, nilalamig ka. Then I'll keep you warm. At sa paanong paraan? Kinakabahang tanong niya. I'll think of a way. Masuyo nitong bulong. Marahang pinalakad ni Elmo ang mga daliri, sa isang strap ng suot niyang nighties. Nangilabot siya sa hatid na kuryente ng mga daliring iyon. Nakiliti siya nang halikan nito ang kanyang balikat. Huwag mong gawin sa akin ito Elmo,
she said in a tortured whisper. Iniisip na niyang tumakbo palayo rito, ngunit mas malakas ang hatik ng kanyang damdamin para manatili. Yes you do Kathy, pabulong nitong sabi. Isinandal siya nito sa wall. Mahal na mahal kita, at hindi iyon nabago ng ilang taong lumipas. Na hindi kita nakasama, just for once, please be honest with me. Mahal mo pa rin ako diba? You want me as much as I want you. Wala nang saysay para magkunwari ka pa. Itinabing niya ang isang braso sa binanggit na iyon ni Elmo. Naiinis siya sa sarili, dahil hinahayaan niya ang lalaking ito na pagsalitaan siya ng ganoon na lang. Tinanggal nito ang braso niyang nakatikip sa kanyang Itinaas nito ang kanyang kamay, hanggang sa kanyang ulo. This satin leaves very little, para nang ito ang iyong balat. Alam kong nagustuhan mo nang halikan kita sa iyong balikat. You didn't push me away, confident na sabi nito. Gusto niyang magalit sa mga sinasabi nito. Pero ayaw gumana ng kanyang isip, hindi niya kontrolado ang sarili. Hinawi nito ang mangilan-ngilang buhok na tumatabing sa kanyang mukha. Binitiwan nito ang kanyang kamay. He ran his hands on her hair. Matagal din siya nitong hinaplos sa buhok.